Fiesta! Lambu pa si Bugay! Luzon, Visayas, Mindanao. Itaas ang kamay, iwagayway. Nandito na ang pambansang pantanggalumay. Makikikain, makikitulog, at gagala. Kaya humanda na sa Tribo Katuga. Kain, tulog, gala. The Ultimate Pinoy Travel Advisory. Ako naman ang inyong si Kaka, Mark Logan. Makiki Fiesta! Mahigit sa 10 taon na mula nung una kong binisita ang Zamboanga, Sibugay. Highlight ng festival nila noon ang paglatag ng sandamakmak na talaba sa ihawang may habang 2.5 kilometers. Ngayon, eto ako, nagbabalik. Puno pa rin ng sigla at pananabik. Laki ng pinagbago ng Kapitolyo dito sa Ipil. Malakaharian ito. Napakalaki! Kapansin-pansin ang rebulto ng dating gobernador na si Dr. George T. Hoffer. Ama siya na ngayon ay gobernador na si Dulce Ann K. Hoffer, na noong nagtungo ako sa Sibugay ay wala pa siya sa politika. Dinatnan ko si Governor na busy sa kaliwat ka ng events. Andiyan nagpasinaya ng bagong museo sa Kapitolyo at nag-ribbon cutting din ang inilaan niyang espasyo sa Kapitolyo na magbibigay daan sa pagpreserba ng weaving o paghahabi ng mga kapatid nating Muslim at maging mga Kristiyano. Ilan lamang ito sa halos isang buwang pagdiriwang ng ika-25 anibersaryo ng pagkakatatag ng Zamboanga, Sibugay. Sugod si Bugay, sulong si Bugay, lambo pa si Bugay. Ang pagsubang o pagsidlak sa adlaw, ang kaanyang mumudan at mupatig babaw. Usa ka ritmo nga nag-awit sa kalinaw, katahong nga tinubdan sa pagkahugyaw. Bog silang ang pagitan. Sumugod na agad kami dito sa showdown. 10 contingents ang nagpakitang gilas. Walang susuko, walang aatras. Dito, muli kong nakapiling ang mga namiss kong Sibugay Nons. I-Mark Logan na yan! Over the years, hindi sila nawala. Tumanda na nga lang. Matapos ang umaatikabong showdown, relaxation na. Balik sa hotel na tinuluyan ko at ng aking team. Dito nag-serve sila ng pagkain fit for a king. Ang sasarap! Pagkatapos nito, nilibot ko ang buong hotel at inalam kung magkano ang rates nila. 001 unlock. May sala tayo. Master's bedroom. Look, this is the presidential suite. And here, check the bathroom. Meron tayong bathtub. Meron daw silang view deck from here. Wow! Look. TV. Another bedroom. Isang king-size bed. And there. Comfort room, comfy also. Yan, wala lang tub pero second room naman siya. Okay lang. Thrilling kitchen. Another room, toilet and bath. Oh. Ito yung room ko. Hey. Family room. Ayun, may TV. Ganda, nice room. And toilet and bath.
Tapos meron silang fold the bed here. Natago. At may balcony rin. Oh, full side. Turn the light. Hola! Yun. Ha? Ito, medyo spacious siya, oh. Mag-disco dito. Ito, meron kang cash, lahat ng room, meron ito for safety. Meron kang alahas, cash, dito mo lalagay. Morning. Laki ah. Nice. Chill na lang ako dito. Kinabukasan, lumipad. Ay, may gumagamit na pala nitong linyang yan. Bumiyahe pala kami sa bayan ng Siyay. Dito pa rin sa Zamboanga, Sibugay. Sa pusod ng barangay sa Linding, makikita natin ang taniman ng kalamansi o lemonsito sa Bisaya. Uy, Idol. si Idol Kaka Mark Jerry. Logan to ah. Idol Jerry? Oh, Hello! oh, kamusta? Sabi nila, ito daw yung isa sa mga pinakamalaking kalamansian dito. Opo, Tama sir. ba ako? Dito sa barangay Salinding. Ding. Sige. Gagala mo ako. Sige, sir. Gala mo Sama ako. tayo. Mamitas tayo. Okay. Let's go. Sa linding ding ding. Sa linding dung. Sa linding ding ding. Sa linding dung. Sumama sa aming paglalakad si Kapitan Celedonio Besana ng Barangay Salinding. Hanggang saan na ba nakakarating yung kalamansian dito? Sa ngayon, sir, umabot kami ng Bacolod, Okay. Iloilo, Oo. Dumaguete, Zamboanga City, Basilan, Pulo, Cagayan, Iligan, Cebu, at saka Manila. Kaka, ready ka na ba magpitas ng limonsito? Limonsito ang tawag sa Bisaya. kalamansi. O, kalamansi. Oh, Oh, lemons. Kaya sinuotan na ako ng basket para masimulan na ang pamimitas ng lemonsito, aka kalamansi. Saan tayo magdaan, sir? Let's go. Okay, ito na. Yun. Kaka. Oh, Turuan daming mo bunga. Dapat ikutin mo para hindi siya Paikot ha. Oh, paikot. Sige, subukan natin. Paikot daw, sabi ni Sir Jerry. Ayan. Oh. Kaya ni Kaka ba na magpitas ng isang basket isang oras? Isang oras, siguro mga 3 months siguro. Kahit maasim yung produkto namin, sir, yung mga harvester, hindi naman maasim. kahit daw maasim yung kalamansi, yung mga nag-harvest, di daw maasim. Nakita ko kanina, may asim pa si Manang eh. Curious ako sa lasa ng kalamansi dito eh. Hindi pwede tikman mo, sir. Tikman mo. Akin, ah. Oh. Yung mukhasin. Oh, sabi nila, sobrang tamis daw dito. Ang tamis. Tamis. Napagkwentuhan din namin na unting-unting nahihikayat na ang mga taga-Siyay na magtanim ng kalamansi kaysa sa palay. Ganito kasi, sir, dito sa amin sa Sibugay, Oo. isa sa problema ng mga farmers, Oo. especially yung sa rice, hindi stable yung presyo. So, ito kasi, yung kalamansi, hindi masyadong gasto compare sa palayan. Oo. Kasi yung palayan, mag-araro ka pa, magsabod ka pa ng similya, itatanim mo pa, tapos mag-aabuno ka pa, mag-i-spray ka pa, tapos may mga daga, Oo. may mga insecticides na talagang sa Kailangan palayan mo. alagaan mo ng gusto. Talagang yung isang farmer, yung isang hektarya niya,
makakaani lang siya nasa mga 20 to 30 sako Oo. na palay. Oo. So kung ano niya, talagang lugi siya. Oo. Compare dito sa kalamansi, yung isang ektarya, ganito na kalaki, pwede ko kukuha ng 300 to 400 sako Oo. na kalamansi. Kunyari, binagyo po tayo dito. Walang problema Walang kalamansi. problema sir. sa ano. Parang mauna ka pang tatangayin, Kap eh. Yung ano kay kapangatawan, yung kalamansi. Love ko talaga. Mataba. Pag kahit bumagyo na, nagsusway lang itong mga puno ng kalamansi. Mas una pang tatangayin ng hangin to si Kap eh. Nakakwentuhan ko rin si Kap tungkol sa benepisyo ng ganitong taniman sa kanyang barangay. Para sir kaka sa atin, ang malaking tulong, lalo na ang National Government Unit, yung mga mamimitas, Oo. ang peso, ang duli, nagbibigay na naman ng ano ng Support. support Oo. no? Pero mag-organize tayo ng 30 tao Oo. para kung ano yung pangangailangan nila na needs yun Oo. para sa ano sa grupo ng mamimitas. Oo. So yun, tulungan sila. Sa akin mayroong SLP eh. Oo. Hindi lang ganito SLP. Nagbigay SLP. sila ng 630,000. Oo. So ang 630,000 na-compose ng membro na 30. Oo. So gihati. Minamatch. Oh, Oh. hinati. Hinati. Binigay ko doon sa Riverview ang 315,000. Oo. Ibinigay na naman akin yung Oo. 315,000 dito Sa sa flood sentro. control. Ay, Sa flood control. sentro. Oo. At itinuloy ko na ang pamimitas. Habang nagpapahinga, nakita kong sorting ng mga kalamansi mula sa 3 na pinakamalaki, sa 2 na medya-medya lang, at sa 1 na reject na kalamansi. Nakita ko rin kung paano isalansan ito sa crates, ready to go to their destination. Matapos ang pagbisita sa Calamansi Farm, nagtungo kami sa isa sa manufacturer ng Calamansi Instant Juice at yung puree na tinatawag na pure na kalamansi. Ipinakita ang proseso ng pamimili, pagkakatas hanggang sa bottling ng mga kalamansi. Well, time na para interviewin ang arkitekto ng lahat ng pagbabago sa Zamboanga, Sibugay. Unang-una, I never felt so safe sa probinsyang ito. Gone are the days na mahihintakutan ka sa paglapag mo pa lang sa lugar na ito dahil sa akala mo walang katapusang conflict sa Kamindanawan. Dati, it was so difficult for you felt to yung pati Cebu Festival, may nagkakaproblema. Yeah, so when like the Cebu and the Talaba, you have the best, I told you, best feature of that. When my dad left as governor, hindi na sa last term niya, because he served 2001 to 2010, hindi na na-continue yung longest Talaba bill. So for the next few years when I was congressman, it was difficult because it's difficult to be congresswoman and to launch full provincial project. But when I won in 2022, binili ko lahat yung longest Talaba Grill, binili ko yung Sibug Festival. And yesterday, I think your guys were there. I was looking for you yesterday because finally meron na kaming beat and song. Oo, may steps na kami. Pinag-usapan namin ni Gop ang preparasyon para sa Guinness attempt ng Zamboanga Sibugay para sa longest Talaba grilling. Hindi ko nasama sa question pero alam niyo ba na alam ni Gob ang kanyang ginagawa? Sa katunayan, undisputed siya bilang #1 top performing governor sa Mindanao. Isang hakbang upang buksan ng Zamboanga Sibugay sa mga turista ay ang pagpapamper sa kanila, mapalokal man o banyaga. Ano ba ang ibang pinagkakaabalahan ni Governor Hofer? At eto na nga, ang pinakahihintay na longest Talaba grilling. Ready na mga pinagdugtong-dugtong na kahoy. Ready na mga yero, sandamakmak na uling at special delivery ang 50 toneladang Talaba. Kaya andyan na si Governor. Kaya kahit naulan ay umpisa na ang lapangan. Isa sa pinakamasaya ang di nila ako nakalimutan. Sabi ko nga kanina, tumanda lang sila. Nag-mature lang. One more time! Ang kawawang cowboy! Pero huy, pati kaya Gen Z, ayan sila at nakikisali. May isang added pan pang bagets. At eto pa, ang pamilya Hofer, nag-uwian pa ang mga galing Tate.
at iba pang lugar sa mundo para makisali sa fiesta. Tulad ng patakaran ng Guinness World Record, tanging mga shells ng talaba na inihilera ang bibilangin ng Guinness upang makopo ang hinahangad na world record. At nang sumapit ang gabi, nagbibilangan na. Ayan na ang representative ng Guinness. Naka-work from home ata si ate. I can confirm with 24,222. You have achieved a new Guinness World Record title. At nakuha nga sa bilang na 24,222 na mga shells ang miting Guinness World Record. Congratulations! Sambuanga Sibugay! Patuloy ang pagtitiwala sa Panginoong Diyos ng mga taong naririto. Sugod, sulong, lambo pa, Sibugay! Sibug, bugsipad ng talam